Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ako po ang inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Liege, gikan diri sa bayan ng Hinigaran, Negros Island, Visayas. Welcome po sa ating programa Daily Mana. Sa araw nito, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatang ang Pasko. Bow. Mula po sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ay mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin, Ama. Maraming salamat muli. Inaanuman nakita mo sa aming mga bagay na hindi mo ikinalulugod. Salamat sa iyong pagpapatawad. At salamat po na sa aming paglapit sa iyo sa gabing ito or sa umagang ito. Maraming salamat po na magsilbi kaming isang mabangong handog sa iyong harapan. At ang aming ginagawang ito ay tunay nga na ikaw ang Diyos ang siyang malugod. At pagpalain mo kaming lahat sa aming mapag-aralan. Salamat sa karunungan at kaalaman at kaunawaan na siya nagmumula sa iyo. Ang iyong lingkod ay gamit mo lamang. Take over, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang Biblia ay pinapakita dito na hindi lang nag-iisa ang kapiyastahan ng Pasko. Makikita natin sa Biblia na 4 na kapiyastahan ang Pasko. Ang Pasko na festival ay kaganapan ng Diyos sa kanyang pangako sa mga Israelita at mga Kristiyano na kapwa iligtas at palayain ng Diyos sa pagkakasala. Ano po bang ibig sabihin ng Pasko? Ang Pasko po ay tinatawag na Passover. Sa wikang Tagalog, ang Passover ay Paskwa. The word comes from the Spanish word Pascua, na ang spelling niya instead na letter K ay ginamit letter C kasi Spanish siya, no? Kaming mga taga Negros, kapag magsulat kami, instead na letter K, letter C ang ginagamit noon ng aming mga magulang or nanay. So, makita natin kasi influence iyon ng Spaniard, no? So, ang Passover ay siyang Paskwa sa Tagalog. The word comes from the Spanish word Pascua and the Latin word Pascha. Yun, Latin word Pascha. Sa Hebrew word naman, it is Pisak. Yun naman, Pisak ang tawag sa Pasko or Passover. So, ano ang unang Passover or Pasko na celebration or festival? Unang Passover is a Jewish holiday that commemorates the Israelite liberation from slavery in Egypt. Ito yung panahon na kung saan ay sila ay inilabas, pinangunahan ni Moises sa time of Exodus, na ilabas, inutusan sila ni Yahweh na ilabas sila ni Moises mula sa pagkaalipin sa bayan ng Egypt. It is also known as the Feast of the Unleavened Bread. So, kaya Passover ang tawag nila.
no? Bago sila umalis, ay sabi nga, kumain muna sila. Kasi kaya masabi nating Passover kasi ito din yung nilampasan sila ng spirit of death, yung sumpa, because of the blood, no, na inoffer nila, yung blood of the lamb na ipinunas nila sa kanilang hamba. Pero bago sila umalis sa Egypt, fiesta muna sila. At ang fiestang ito, ang Pasko na ito, ang Passover na ito, ay tinawag nilang Feast of the Unleavened Bread. During Passover, Jews celebrate with family and friends by eating a ceremonial meal called a seder, which includes symbolic dishes with unleavened bread called matzo. For the Exodus are yung sa panahong 1446 BC and 1225 BC. Ganyan yung kanilang dati, no? Sabi nga ay pabaliktad, no? Ang number 1446 BC and 1225 BC. Yan ang unang Passover. At ang Passover na yan ay katuparan ng Diyos sa pangako niya sa bayang Israel na sila'y palayain mula sa pagkaalipin. Okay? So, yung unang Passover ay naganap, or unang Pasko ay naganap sa panahon ng Exodus. Okay? So, at yun ay para lamang sa kanyang bayang pinangako, yung pinakamamahal na bayang Israel. Ito namang pangalawang Pasko ay for Christian. Ito naman siya, yung para naman niya sa atin na mga tinawag at pinili mula sa kadiliman at inilipat sa kaliwanagan, the called out ones. Kaya itong pangalawang Pasko, ito siya yung sinicelebrate natin this season. Na isinilang si Jesus, ang tagapagligtas ng sandaigdigan para sa ating mga Kristiyano. At kung ating titingnan, para na rin ito nakaganapan sa pangako din sa bayang Israel na may isisilang na kanilang hari at tagapagligtas. That at the same time, sa biyaya ng Diyos, kaya napasama tayo sa pangalawang Pasko na pinangakuan ng ating Panginoong Diyos na kasama tayo ng mga Israelite na iligtas din sa panahon ito. At sabi nga, ang katuparan nito ay si Jesucristo, na siyang pangako ng Diyos na magpapadala siya ng kanyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas nating mga dati mga hintil, ngunit ngayon tayo ay kanya ng mga hinirang at napabilang sa tinawag na Ecclesia, the church or the bride. So, ito ang sa atin na ikinagagalak ang pangalawang Pasko na isinilang ang bugtong na anak ng Diyos na siya'y Diyos ngunit nagpakatao, no? At nanahan sa piling natin upang ganapin ang kanyang misyon na ipagkaloob sa atin ang kaligtasan. Kaya ipinanganak siya. Siya ang pangako na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, at Misaya. Hindi lamang ng bayang Israel,
kundi ng sandaigdigan at lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano. Sa Matthew chapter 1 verse 21, manganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, ito yung pangalawang Pasko, kaya tayo nagsi-celebrate dahil ginanap ng Diyos ang kanyang pangako na sinabi niya sa John chapter 3 verse 16, dahil sa gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung pangalawang Kapaskuhan ay very special ito yan sa atin na mga Kristiyano dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sandaigdigan, no? So kaya magalak tayo dahil may pinadala ang Diyos na bugtong niyang anak upang, sabi nga, magligtas sa ating kasalanan. Katulad ng mga Israelita. Amen? And yung pangatlo na Kapaskuhan, sa panahon ng Pasko ng mga Israelita, AD 33, ay isinasakatuparan na ng Diyos na itong ipinanganak ay ialay na para isakatuparan na ang pagbayad ng ating utang sa Diyos na kasalanan sa pamagitan ng pinadala niya na regalo sa atin nung pangalawang Pasko. Kaya itong pangatlong Pasko ay yung katuparan na isinagawa na ng bugtong na anak na tagapagligtas na si Jesucristo ang kanyang pagbayad ng ating kasalanan. Sabi nga, inoffer na niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus bilang maging handog or kabayaran or ransom upang maabsuelto tayo sa tinatawag na sumpa ng kasalanan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya ito yung kaganapan na kung saan ay ang mga Israelita ay inaalala nila ang unang Kapaskuhan na sila ay inilabas ng Diyos sa pagiging alipin sa bayan ng Ehipto. At the same time naman, ito yung lubusan ng pangako ng Diyos na ginanap niya na tayo naman ng mga Kristiyano sa sandaigdigan na nanalig at tumanggap kay Jesus ay ganapin na ang lubusang pagbayad para sa ating kasalanan upang maabsuelto tayo sa sumpa ng kasalanan sa kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. So, naganap ito noong AD 33 na kung saan ay sinicelebrate natin yung tinatawag na Holy Week sa mga Kristiyano, no? Sabi nga, Pasko naman sa mga Israelita, Passover. Ngunit, magkatulad ang ibig sabihin. Israelita at mga Kristiyano ay magkatulad tayong pinalaya, ginanap na ng Diyos ang kanyang pangako, isinasakatuparan na niya, binayaran na niya, no?
ang ating mga kasalanan through the Lord Jesus Christ sa panahong AD 33. Na anong kapaskuhang iyon? Namatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para ano? Palayain tayo sa pagkakasala. No? So same yung ginawa niya sa mga Israelita. Pinalaya sa pagkakasala. Sinabi sa Hebreo chapter 9 verse 23, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. See? Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So makita natin na ang pang-apat na Pasko ay lubusan ng isakatuparan na ng Diyos talaga. Yung ganap niyang pangako, yung assurance of our salvation, yung kaganapan na. Ano yung fourth na Pasko? Yun yung sinabing rapture, ang lubusang kaganapan ng dakilang pag-asa ng lahat ng tao sa sandaigdigan, ang kaganapan ng kaligtasan, tagumpay at wala na ang kamandag ng kamatayan sa atin sa pangalawang buhay. No? In spiritual realm, wala na, hindi na, sabi nga, nakasaran na ang kamandag ng kamatayan, yung ikalawang kamatayan, yung impyerno. Kapag naganap na ang tinatawag na rapture, ito yung pang-apat na Pasko or Pasko. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya, kaganapan ng kaligtasan. Amen? So bilang, sabi nga, siya yung, makita natin na yung apat na Pasko na yun ay siya yung yung source ng Kapaskuhan. At ano yung dala-dala niya nung siya'y pumunta dito sa lupa? Bilang sino siya? Always remember na hindi lamang siya na ating tagapagligtas, kundi pinapakilala siya sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sino itong si Jesus na siyang reason ng Kapaskuhan? Sabi nga, pinapakilala siya or ang kanyang sarili na si Jesus ang maghahari sa atin. This is the reason why mayroong Pasko, kasi upang isakatuparan niya na pagharianan niya tayo. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ay mamamahala sa atin. So kaya may Pasko, dumating siya. Ang kanyang dala-dala upang maging hari natin. See? Hindi lang tagapagligtas, kundi upang maging hari natin. Always remember na siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, siya ang Alpha at ang Omega, noon at hanggang, sabi nga sa yung noon at magpakailanman. No? So makita natin na sabi nga, ito ang dala ni Kristo Jesus sa kanyang pagdating sa panahon ng Kapaskuhan. Sabi nga sa Isaiah chapter 9 verse 7, paano siya maghahari sa atin? Malawak ang kapangyarihan. Siya yung haring malawak ang kapangyarihan because He is the omnipresent King. Do you agree with me? Si Satanas, nagkukuno-kuno lang siya, inangkin niya ang kanyang sarili na siya yung hari dito sa sanlibutan. Pero hanggang 7 years lang naman niya ang kanyang paghahari.
Pero si Jesus Christ, malawak ang kanyang paghahari. Always remember na sabi nga, hindi lang siya hari kundi Diyos. Sabi nga, ang lahat ng tuhod sa kanya ay luluhod at ang lahat ng labi magpupuri. Sasambahin siya bilang Diyos at hari. Langit, lupa, hanggang ilalim ng lupa at lahat ng nilalang sa kanya ay luluhod. So, siya yung hari na malawak ang kapangyarihan, langit, lupa, hanggang ilalim ng lupa at lahat ng mga nilalang ay kilanlin siya bilang Diyos at hari. Amen? Kaya malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan. At ang ibibigay niya sa kanyang paghahari ay walang katapusang kapayapaan. Kung paano si Satanas, ang binibigay niya ay sinasabi niyang kapayapaan, ngunit hindi kaguluhan sa katauhan, sa sangkatauhan, at very harmful na pamamahala. Pero itong si Jesus, sa kanyang malawak na kapangyarihan na pamamahala, ay dala niya ay walang katapusang kapayapaan. Kaya nga siya yung prinsipe ng kapayapaan. Ang ipinagkaloob sa trono ni David, pinatunayan niya na siya yung pangako na kaapu-apuhan ni David na tagapagmana ng trono ni David bilang bugtong na anak, bilang nagpakatao mula sa angkan ni David. At sa kanyang paghahari upang maging matatag ang kanyang paghahari, hindi lang malawak, hindi lang walang hanggang kapayapaan, kundi sabi nga upang maging matatag ang kanyang kaharian at papanatilihin niya ang katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman, because He is everlasting King and siya yung prinsipe ng kapayapaan. So sabi nga, isasagawa ito ng mga kapangyarihang si Yahweh. Amen? Si Jesus na siyang si Yahweh. So makita natin, si Jesus ay ang kahangahangang tagapayo. Sabi nga, sino pa itong batang ito na dumating sa Kapaskuhan? Siya, si Jesus, ay ang kahangahangang tagapayo. He is a great counselor. Sabi nga, may problema ka, hindi mo alam kung anong situation sa buhay mo, kahit ipunin mo man sinong pinakamagaling counselor na tao sa mundong ito, walang makakapantay sa tunay na dakilang tagapayo natin is no other than is the Lord Jesus Christ. At siya yung makapangyarihang Diyos. See? Isaiah chapter 9 verse 6, pinatunayan, siya ang kahangahangang tagapayo. Mahahanga ka talaga sa kanyang mga payo. Kasi always remember, sa dinami-dami niyang kaisipan, ni isang kaisipan wala tayo. Maliban na kapag i-share niya sa atin ang kanyang kaisipan. Because He is the all-knowing God. Sabi nga niya sa Jeremiah, if I'm not mistaken, 29:11, di ba? Sabi nga, I know a plans I have for you, a plan to prosper you, not to harm you, but a plans to give you hope and a future. Dahil, sabi nga, siya yung kahangahangang tagapayo. Alam niya yung pinakamainam para sa ating ikabubuti. Lahat ng problema mo, sa Diyos mo lang iluhod, ilapit, ihingi ng karunungan at kaalaman, patnubay at gabay. Sa Kanya ka humingi ng mga suggestion, itanong mo sa Kanya. Kaya sabi nga, huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan at kaalaman. Sa lahat ng ating lakad, isangguni natin sa Kanya upang maging tumpak ang ating lakad, no? Dahil siya ang kahangahangang tagapayo, wala nang iba. Kaya sa Kanya dapat tayo lumalapit sa tuwing tayo ay may mga problema at nangailangan ng guidance niya. Dahil siya lamang ang Diyos na kahangahangang tagapayo, itong si Jesus na dumating sa panahon ng Kapaskuhan. Sabi nga, ang makapangyarihang Diyos at He is God, no? Siya yung powerful God.
walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. At pinapakita dito sa awit 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Sabi niya, ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Siya yung dakilang, ikahangahangang tagapayo. At makita natin, makapangyarihang Diyos. At ano ba ang makapangyarihang Diyos? He is the Spirit, no? Kaya, pag sabing Spirit, He is omnipresence. So, He is all-knowing God. He is omnipotence, makapangyarihang Diyos. At ano pa? Si Jesus, siya yung walang hanggang Ama. At prinsipe ng kapayapaan, pinatunayan. Jesus Christ ay siya ang walang hanggang Ama. Always remember na si Yahweh na nakilala ni na Abraham, no? Ni na Moises, na tinawag siyang Ama, Yahweh, siyang Ama. Makikita natin itong Amang ito nagpakatao sa larawan ni Jesucristo bilang tao. Kaya makita natin na si Jesus is the Emmanuel kasi siya 100% nagpakatao at 100% na siya ay, sabi nga, Diyos. At si Yahweh is a spirit, no? Ang nag-iisang Diyos na si Yahweh is a spirit. At itong Diyos na si Yahweh na espiritu ay nagpakatao sa larawan ni Jesus bilang tao na Emmanuel, na siyang Diyos na kasama natin. Kaya siya yung walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Kung paano nagpakilala siya si Yahweh na hari ng mga hari. Siya si Yahweh na tagapagligtas ng Israel. Siya yung Alpha at Omega. Sabi din ni Jesus, siya yung Alpha at Omega. At siya yung tagapagligtas din ng bayang Israel. So, pinapakilala. At sabi nga dito, prinsipe ng kapayapaan, siya yung walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Isaiah chapter 9 verse 6, siya yung walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Pinapatunayan sa John chapter 14 verse 8 to 9, sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sa verse 9, sumagot si Jesus, matagal ninyo akong kasama, Filipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Dahil ang sabi sa Colossus chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na espiritu na nagpakatao. Ang ibig sabihin, kaya si Kristo ang larawan ng Diyos, Ama, na di nakikita because God is Spirit, si Yahweh, na siyang Ama. So, at sabi nga, at siya may makapangyarihan sa lahat ng nilikha. Amen? At bilang Ama, nakikita siya sa larawan ni Kristo Jesus na nagpakatao bilang tao, na tinawag niyang anak kasi tao siya, kaya anak. Kaya tinawag siyang bugtong na anak kasi siya ay mula sa Diyos, siya ay Diyos na nagpakatao. Kaya bugtong na anak ng Diyos kasi pag sinabi nating tao, definitely ang tawag ng Diyos sa tao, son or daughter. So si Jesus na siyang Diyos ay nagpakatao, kaya son ang tawag sa kanya, no? Siya yung Ama na si Yahweh na nagpakatao at pinangalan ng Jesus na tagapagligtas, na siyang tinatawag na Kristo, na siyang Emmanuel. So, makita natin na si
Kristo bilang tao na tinawag niyang anak, kaya siya ang makapangyarihang ama, si Hesus Kristo himself ay si Yahweh. Do you agree with me? Kaya sabi nga, iisa lang ang ating Diyos. Kaya tingnan natin ang Diyos na iisa lang, hindi yung iisang Diyos na may tatlong persona. Polytheism mindset. Sabi nga, tingnan natin niya ang Diyos na iisa lang. Siyang Diyos na Espiritu na nagpakatao na pinangalanang Jesus. Do you agree with me? Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Ephesians chapter 4 verse 7. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya si Jesus ang reason ng Kapaskuhan. Kaya dapat maging masaya tayo at mapayapa sa pagse-celebrate ng kapanahunan na ito. At si Jesus lamang ang ating i-acknowledge at pasalamatan. To God be all the glory. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat Ama sa mga salita na kami ay iyong pinagpala. God bless everyone. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. Ako inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege. Mahal na mahal ko kayo sa ating Panginoong Jesus. At lagi niyong tandaan, mahal kayo ng Diyos. Madaming salamat sa inyo tanan. Good morning.